everyone! Good evening! I'm back! This is Sam Brusas and welcome back to my YouTube channel. Oh my gosh! This is it guys, pag-uusapan natin ngayon. Malakas ba ang laban ng mga bagong appointed natin na reyna? Kung sino-sino to, yan ang tatalakayin natin ngayon. But before anything else, hello Philippines and hello beautiful people. Kamusta kayo lahat? So eto na nga, grabe. So dito sa Miss Universe Philippines, nag-appoint sila ng 4 na reyna. Kung iisipin mo, nakakaloka ang eksena, no? Parang ang top 5 na lumalabas dito ay yung mga nabigyan ng corona. And then yung mga hindi nakakuha ng corona katulad ni Miss Taguig at saka ni Stacey Gabriel, parang sila yung runners-up. Ganun ba? So, yun. Kasi kulang na lang, di ba? Tawagin nila top 7. Pagkatapos sa top 7, may second runner-up at saka first runner-up. And then, mga reyna na. Ganon. Kasi kung tutuusin, hindi lang naman nila magawa to. Gawa nga na ang gusto ni Kun An, ang Miss Universe Philippines ay Miss Universe Philippines lang. Pero kung iisipin mo ang total suma neto, saan ba galing yung mga girls na binigyan nila ng corona? Sa mga nag-compete dito. And then, tinawag na lang nila yan dahil by appointment, dahil nga ayaw nilang masilipan sila ng butas dyan in the future. Ang importante ay naipakita nila na ang Miss Universe Philippines ay Miss Universe Philippines lang. Pero kung titignan mo naman total suma saan ba galing sila Alexis, saan ba galing sila Atisa, dito din sa competition na to, and then yung gabi din yun, binigyan din nila ng corona sa harap ng mga tao, di ba? Hindi na nga lang nakatelecast doon sa ano. But, ganun pa din ang total suma neto. So, ang reyna ay parang ang top 5 tuloy na lumalabas ay si Alexis, si Atisa, si Pampanga, si Cyril Payumo, at saka si Tara Valencia plus si Chelsea Manalo. And then, runners-up si Taguig, di ba? At saka si Stacey Gabriel. So, 7. Ganon. Nakakaloka. Ang sakit sa ulo. Anyway, so pag-uusapan natin ngayon, so kamustahin naman natin yung mga bagong reyna ng The Miss Philippines. Sabi nila The Miss Philippines under daw to. So kung titignan mo, last year may mga reyna pa tayo na hindi pa nagkukumpit. Andiyan dyan yung supranational natin na si Althea na lalaban nga sa next month. So excited tayo lahat dahil si Althea ay sasalang na sa Miss Supranational. And then meron din tayong Miss Aura sa September, at ito nga ang lalaban naman sa atin ay si Isabel, di ba? Na napakaganda din. Tapos may Miss Asia Pacific pa, pero ang Miss Asia Pacific hindi pa nila na-announce. But ngayong taon na to, ang lumaban na ay si Miss Eco International. Ayun nga, katatapos lang na nag-first runner-up naman tayo, na kung saan naman ang nilaban natin ay si Chantal Smith, di ba? So after Chantal Smith, susunod na dyan si Althea, and then nandyan din si Isabel. Pero kasi nadagdagan ng reyna, katulad ni Atisa Manalo. Si Atisa Manalo, magkukumpit siya sa September kasabay ni Miss Aura na si Isabel. And then, sino pa ba? So, the rest is for reserved na for the 2024. Bakit binigyan ng reyna ng Supranational 2024 at saka reyna ng Miss Eco International? Dahil para makapag-prepare ng mas mahaba at mas bongga. Kaya lang kasi hindi pa lumalaban ang Miss Charm natin. So, yun ang naging problema. Naging dalawa yung kandidata natin sa Miss Charm. Ito nga si Krishnan Gravides na kinoronahan nung nakaraang taon, at ngayon naman ay si Cyril Payumo. And then, si Tara Valencia naman, dalawa din yung supranational, reserved na for the next year. Saka si Miss Eco, tapos naman na si Miss Eco, si Alexi Brooks, medyo mahaba-haba yung preparasyon niya. Almost a year. So, kung iisipin mo, ang total suma ay okay din lang naman, di ba? So, at least nabigyan sila ng corona. Kaysa naman magpapageant pa nga uli ang Miss the Philippines. So, nakatipid na, bongga pa yung mga reyna. So, yan. At eto nga. So, syempre, ang pinag-uusapan natin ngayon, kamustahin naman natin yung mga bagong appointed na katulad ni Cyril Payumo. Si Cyril Payumo ng Pampanga, syempre na-surprise ako para sa kanya dahil hindi ko inaasahan na makakakuha siya ng corona, at hindi ko inaasahan na radar pala talaga siya. So, maganda yung napunta kay Cyril Payumo kasi it's a Miss Charm. Ang problema lang, yung Miss Charm, mismong
pageant sa international ay wala pa silang Miss Charm for this year na hindi natin alam kung magko-compete ba to o hindi. So maaaring ang mangyari kung wala talagang Miss Charm at hindi nila to masustain, baka etong si Krishnan Gravides ay i-appoint ng ibang pageant. So I think ganun yung mangyayari. Pero kung gusto pa ni Krishnan Gravides, pero kung hindi naman ay wala tayong magagawa. But umaasa ako na si Krishnan Gravides ay may kalaban talaga sa Miss Charm. Ano ba naman ang Miss Charm? Kamusta naman? Sobrang tagal. And then, ito naman si Cyril Payumo. Siyempre, excited ako for her. Kaya lang, sa susunod na taon pa siya. Ngayon, ang tanong, makalaban din kaya sa Miss Charm. So, ang nanganganib talagang title dyan, yung Charm. Kasi wala pang update, walang laban, hindi natin alam kung may competition ba o wala. Kasi nangyari na yan noon yung paurong-urong sila. Imagine mo, more than a year na, tapos wala tayong balita kung ano ba ang nangyayari sa Miss Charm, di ba? Parang, ano ba nangyari? Ba't gano'n? Nakakaloka, di ba? So, parang, kung iisipin mo, parang tayo lang yata nagde-declare na may Miss Charm, pero parang feeling ko wala naman. So, yun na yung una't huli, ganon. Ay, nako, nakakaloka ang Miss Charm. And then, next is, eto nga. Siyempre, si Miss Iko na si Alexi Brooks. Ako, masaya ako. Kasi si Alexi Brooks, parang feeling ko, kahit naman di ba noon sa sinasabi ko sa mga live ko, sana mabigyan ng corona. Okay sa akin na Miss Iko ang ibigay nila kay Alexi, kasi parang feeling ko home skills ni Alexi, kaya niya makipagsabayan doon. And then, plus, maganda yung ino-offer natin, Black Beauty. Imaginein mo, ang unang inilaban natin na Miss Iko ay, di ba, mga mistisa na nanalo tayo. So, medyo ito talaga. Kasi kung titignan mo, halos lahat ng inilaban natin dyan ay may dugong foreigner. Katulad na lang nila, sino ba to? Yung mga nag-Miss Iko natin, Kathleen Payton, si Tomalia, saka si, may isa pa na naging first runner-up. And then si Chantal Smith, talagang may mga mixed blood sila. And then, ngayon, ibang ino-offer natin. May mixed blood pa rin, pero it's a Black Beauty. So, masaya ako para dito kay Alexi Brooks. And then, parang feeling ko, yes, makakapalo dito si Alexi Brooks ng bonggang-bongga sa Miss Iko International. So, dapat bang magpahaba ng buhok si Alexi? Dapat ba talagang baguhin niya yung styling niya? I think hindi. Kasi, feeling ko, mas strong yung pictures niya kapag ganyan. Pag dinala mo siya sa Miss Iko na ganyan, ang hairstyle niya, ganyan, ang itsura niya, I think, winner. O, diba? So, malaki din yung chance natin na manalo sa Miss Iko ngayong taon na to. Sa susunod na taon. Kumbaga, parang yung set of beauty ngayong taon na to, ay parang feeling ko malalakas talaga sila. Katulad na lang ni Alexi Brooks na parang feeling ko may laban. Si Cyril Payumo, may laban din niya sa Miss Charm. O, diba? And then next is, eto nga, si marami nagko-complain dito kasi bakit daw sa kanya napunta yung corona, si Tara Valencia. Ako naman si Tara Valencia, okay lang din naman sa akin na maging Miss Supra siya kung hindi naman tinanggap ni Atisa Manalo or ayaw ni Atisa Manalo yung title na yun at hindi niya ipinili. Ang pinili niya ay Miss Cosmo. Para sa akin kasi si Tara Valencia, meron pa siyang a year na para mas maging matured pa para sa paghahanda niya sa competition niya sa supranational. Kasi ayun yung maganda kay Tara Valencia, yung may handa niya yung sarili niya sa competition ng mas parang titibay pa siya. Kasi magaling si Tara Valencia. Ang problema lang kay Tara Valencia, medyo hindi pa siya ganun ka-matured. So, patatagalin mo pa siya ng ahead of year na parang patatagalin mo pa siya ng 1 more year. Parang feeling ko magiging mas matured na siya. So, yan. Kasi gawa nga ng experience, mas lalalim, mas bobongga. Hindi talo si Tara Valencia dito kasi isa tong malaking pageant na talaga namang inaabangan at stable ang pageant ng supranational. And then, eto nga marami nagko-complain kasi etong si Atisa Manalo ay napunta nga sa Miss Cosmo. Sabi ganun, downgrade daw. Ako to be honest, ako naman okay na okay ito kay Atisa Manalo. Ang competition niya this coming September na.
kumbaga parang magpapahinga lang konti si Atisa Manalo, magpapa-fresh content, then go na sa international pageant. Hindi na siya maghihintay ng taon, di ba? Kasi kung plano niya sumali sa susunod na taon sa Miss Universe Philippines uli, kung ano man ang kahinatnan niya dito sa Miss Cosmo, bongga yon. So, ang makakasagot ng kapalaran ni Atisa Manalo, kung sasali pa ba siya sa Miss Universe Philippines, I think it's about Cosmo. So, maganda din yung tinanggap ni Atisa Manalo yon kasi dito pinakikita niya na willing talaga siyang i-represent ang bansa natin na kahit anong klaseng pageant. And then, who knows, malay mo sa isang taon, siya na ang represent natin sa Miss Universe, di ba? So, give time and give chance to another na mag-compete. Hindi niya kapalaran ang universe, pero nandito siya sa Cosmo. So, ako para sa akin, malakas si Atisa Manalo sa laban niya sa Miss Cosmo dahil, of course, yung experience niya dito sa Miss Universe Philippines plus yung experience niya sa Miss International, mapagkukumbay ngayon. And then, tignan natin kung ano ang magiging kapalaran niya sa Miss Cosmo. At yun yung kaabang-abang. So, ako para sa akin, set of winner, Tara Valencia, and then, Cyril Payumo, Atisa Manalo, and then Alexi Brooks. Talaga namang masasabi ko, ang lakas ng laban nila sa international pageant. Sa totoo lang ha, yung 4 na rin na bagong appointee, ay nako, ang lakas ng laban nila sa international pageant. Siniguro lang na Miss Universe Philippines na ng organization na kaya ng mga girls na to na masungkit ang corona mula doon sa international pageant. At hindi imposible na mag-grand slam yung mga yan, di ba? Kasi talagang malalakas sila eh. And tignan natin kung ano ang mangyayari. Basta nandoon yung opportunity na makapag-compete sila sa international pageant. I'm so happy for them. Kaya nga sabi ko, idagdag mo na dito si Chelsea Manalo. Parang silang talaga yung 5 na winner dito sa Miss Universe Philippines. Kasi sila yung nagka-corona eh. And then, si Stacy, hindi naman siya tumanggap ng corona. So, runners-up talaga siya. And then, si Taguig, hindi naman siya tumanggap ng corona kasi hindi naman siya pwede mag-compete. So, runners-up talaga siya. Doon naman sa sinasabi nyo, si Atisa sa Tara, runners-up sila. Runners-up sila sa Miss Universe Philippines. Pero, dito sa, Miss the Philippines, nagkaroon sila ng titulo. So, para at the end of this story, sila pa rin 5 talaga ang nag-top 5 dito sa Miss Universe Philippines. Ganun lang yon. Anyway, kung ano man ang kahinatnan nila sa international pageant ay sana magtagumpay ang Pilipinas. Lahat silang 5 na magkukumpit and then plus yung mga nag-aabang katulad ni Isabel, ni Krishnan Gravides at saka si si Althea. So, good luck sa atin. So, maganda naman yung laban natin sa international pageant dahil naniniwala tayo na malalakas na ang mga pambato natin ngayong taon na to. So, yon. Kayo guys, ano guys ang masasabi ninyo? Syempre sa mga pinag-uusapan natin ngayon. So, please comment below para at least malaman ko naman kung ano naman ang chika mo sa mga tinatalakay natin. So, yun guys. Maraming salamat syempre sa inyong lahat sa walang sawang suporta at pagmamahal na binibigay ninyo syempre dito sa channel ko. At sa mga hindi pa po nakakasubscribe dyan, please don't forget to click like and subscribe my channel at i-click na rin po ninyo ang notification bell para lagi kayong updated syempre sa aking mga chika. Sabi nga ganoon, always keep smiling and always think positive. Walang imposible guys, magtiwala lang tayo sa kanya. Kaya guys, hanggang dito na lang, hanggang sa muli nating chikahan! See you tomorrow. Thank you guys!